Test mic test. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, pakisabi lang po kung kung pangit po yung mikropono natin. Pag-uusapan po natin, Senator Bato nagsabi po na ipapadeport niya yung mga tauhan ng ICC na palihim na nag-iimbestiga dito sa Pilipinas. Wala po nagdi-deny na nag-iimbestiga na yung ICC rito. Pag-usapan din po natin, ito po, ginagawa na namang issue, wala pong katapusan ng paninira. Hindi ko po alam kung bakit. Sa bagay, masakit talagang tanggapin ng katotohanan, no? Na pinagmamalaki po ng mga followers ni Pangulong Duterte at ni VP Sara na si Pangulong Duterte ang pinakamahusay, the best president. Ngayon po sinisiraan sinisiraan naman po ang utang naman ni Pangulong Duterte. Okay, pag-usapan din po natin ito po, no, imbestigahan daw po sa Senado itong malawakang brownout sa Panay Island. Malawakan po to, ilang araw na yata. Ewan ko kung maayos na ngayon. Pero ang katakataka dyan, bakit wala pong Dehin Bokiki ang ating Pangulo ng Pilipinas, no? Pero yung mga mamaya. At syempre yung sa West Philippine Sea, meron naman palang solusyon ng ating pamahalaan at ang mga hindi naman po yung pamahalaan kasi problemado nga ang pamahalaan kung paano lulutasin. Pero mga follower po na Pangulong Marcos, parang may mga solusyon, no? May solusyon diyan sa West Philippine Sea. Yan po ang pakikinggan natin, panonoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. Nakikita po ninyo, no? Parang yung lumabas po si TP, na-connect ako pa lang po. Siguro susuriin pa natin yan. Tsaka yung, meron din kasing ko na ganyan. Hindi ko alam kung nakatoka to, sinadya, no? Parang ang yung, di ba yun nga yung punto ko ng last video ko, napanood nyo na yung last video ko. Matatalino naman si TP, matalino naman si SAS. Sila yata kung tutuusin, no, yung pinaka matatalinong vlogger. Yung vlogger lang yung nakilala natin as vlogger, hindi broadcaster, etc., no. Sa projection nila, sila yung pinakamatatalino dalawa eh. Pero bakit kanina iniisip ko, teka muna, parang may pattern, no? May pattern po ng lahat po ng lumalabas na mga pangunahing player para magtanggol sa mga Duterte o may kakayahan na makapanakit sa pamahalang kasalukuyang administrasyon. Parang yung katulad ng ginagawa ni TP, no? Hindi po yung kung ano yung sinasabi, halimbawa, ano yung sinabi ni SAS, sasagutin nila. Kasi yung mga binibintang ni SAS, legit eh. Nasaan yung anong ginawa nyo sa pera, di ba? Ano pa ba yung mga binabanat ni SAS? Pero ang sasagutin lang nila, siniraan lang si SAS. Si SAS, dapat na magpatingin si SAS. Nagbe-breakdown yan, nagwawala, nagbigay ng mga halimbawa, di ba? So, sabi ko, eto kasi yung binabanggit natin PMAyer na sumisikat ngayon. Iyon po yung punto nila, hindi nila sinasagot yung punto per punto ni Captain Dado ba yun? Kundi sinisiraan lang nila yung PMAyer. Sabi ko, teka muna, nakakakita tayo ng pattern na. Tapos ako,
Pinagtatawanan ko lang nung una, eh, 'di ba? Hindi ko po ayaw ko po ibida sarili ko, gusto ko lang pong gawing halimbawa. Kasi yung paraan ng pagsagot sa'kin matagal na ako nakakakita ng ano, eh, ng, naninira na yung sinabi mo tapos tatapatan nila, mali yung sinasabi ni Badong. Kung napapanood niyo yung naninira sa'kin, yung personality, si Badong ano yan, eh, ah, mangkanor yan. Manyak yan, manyak. Puta, oo nga 'no, 'di ba? Si Sas, palengkera, sayang ang taas na ang talino pa naman pero, tinatapon yung mga pinag-aralan dahil sa pagiging palengkera. Si Kapitan Dado, putya parang parang ano 'no, parang, inaano yata yan ng mga ano niya, mga ka-batch niya 'no? Hindi sinusuportahan niya na ka-batch niya. Parang hindi yung sinasabi ng mga vlogger na 'to yung, meron pa akong nakita ro'n kay Kapitan Dado, PMAyer ka dati, mataas ang pagtingin sa'yo, tapos humihilera ka lang ngayon sa mga pangkaraniwang vlogger. Nasaktan pa ako, gano'n pala nila tignan yung mga ang kahilera mo na lang ngayon mga Dolomite vloggers. Dolomite vloggers? Teka, kasama ako ro'n, mababa ba talaga? Sa sa ranking ba nila ng mga vlogger, mababa talaga yung Dolomite? Talaga? Putya, sabi ko, kaya pala yung inassign sa akin na manira, puta, may kahinaan din. Nagtataka ako nung una, bakit hindi, pinanood ko minsan eh, bakit hindi yung mga sinasabi ko? Hindi, di ba? Bakit hindi yung mga sinasabi ko na yung binabanatan o bakit hindi yung sinasabi ni Sas ang binanatan ni TP? Di ba hindi eh. Hindi niya sinagot yung mga extraordinary fund. Paano ginagastos, di ba? Yun yung matagal ng, di ba yun yung issue ni Sas? Paano nyo ginagastos? Hindi mo pera yan. Dapat, ang pagsagot doon, kung ikaw ang pinakamatalinong vlogger ng administrasyon, dapat ang ano ron, ang banat doon, hindi totoo yung sinasabi ni Sas kasi ito yung mga patunay. Di ba ganun? Kung lalabanan nyo yung facts ng facts. Kaya si Dado din, hindi naman nila sinasagot yung mga sinasabi ni Dado, ni Captain Dado. Tinitira ngayon, nakakalat ngayon na anong uri ka, PMAyer ka pa naman. Kahilera mo na lang yung mga Dolomite vloggers. Ano nangyari sa pagkatao mo? Puta, ano nangyari sa pagkatao? Kami pala pinakamababa sa sabi ko. Kawawa naman kami nila Daddy D at ng mga iba pang mga Dolomite vloggers. Ganun ba talaga ang tingin nyo sa amin na mabababang nila lang? Kaya inassign sa akin, pambanban din. Kaya po, kita nyo ang mga banat sa akin, manyak, mangkanor, hindi yung mga sinasabi ko eh. Akala mo naman napanood niya na akong ng manyak. Okay. Punta na po tayo rito. Isa pa po napapansin ko bago tayo pumunta sa ating main topic. Ad hominem, yan. Nakahubad pa. Alam niyo po, minsan lang, hindi ko po matandaan kung kailan ako nakahubad na nag-vlogs. Parang hindi ko po meron pala akong video na nakahubad ako na nagba-vlogs. Hindi ko po hindi ko po matandaan na nag-vlogs ako na nakahubad. Siguro yan yung nagpalit lang ako ng ginagawa ko kung basahan na yung ko, di ba? Nakalimutan ko siguro na naka-area ko. Tapos yun na yun. Puta, ano pong klase? Parang, hindi na yung sinasabi. Okay. Yun yung point natin no? Babanatan ka sa hindi yung kung ano yung sinasabi mo, kundi yung nakita ko. Oo nga
tinawag ka kung Mangkanor eh. Sabi ko, ilan ba pumatol sa akin na bata? Wala. Sa aking mga kinukwenta ko, parang walang pumatol sa akin na kasing bata nung kay Mangkanor. Anyways, punta po tayo rito. Ay, isa pa po, baka hindi nyo po nababalitaan. Ito, nakakapangilabot kasi bumalik na naman tong ganito. No? Ito, balita po to 22 hours ago. Sabi, pinugutan ang isang 65 taong gulang na babae sa kanilang sariling tindahan sa Agusan del Sur. Binitbit ng suspect ang binigay sa kanyang mga kasama bilang isang regalo. Ayon sa pahayag ni Police Lieutenant, biruin mo yun, bit mo yung ano. Ito, lumitaw rin na ang suspect ay dati na ring nakasuhan sa paggamit ng illegal na droga. Alam niyo po, bumalik na naman itong mga ganito. No? Dati, lagi kong sinasabi yan, ang mga headline ng mga balita noon sa mga tabloid, adik, ni-rape ang lola dahil napagkamalang si Aramina. Mga ganun ng ano eh. Ngayon, no? Nag-iinuman sila, umalis yung kainuman nila. Pagbalik, meron ng ano, meron ng daladalang ulo. Sabi ko, putya, hindi po magagawa na matitinong tao yun, no? Kaya yan yung pinagmamalaki nila. Kita nyo, pwede naman palang mag-drug campaign na walang patayan na nagaganap. Tignan nyo naman epekto niya sa mga sa mga bali-balita, no? Anyways, talagang ganyan eh. Gusto nila ipagmalaki yung si kay Pinoy din, wala rin ganong patay. Pinabalita ko lang po, laganap ang droga nung panahon ni Pinoy. Pag nag-conduct po ng mga kampanya sa droga, wala rin pong ganong patayan. Kaya sabi ko, hindi naman po yung sukatan. Ang sukatan po, yung epekto sa mamamayan. Yung epekto po sa komunidad. Wala lang nagpapasarvey. Kung ako po may pera, magpapasarvey ko sa mga community. Kukumpara ko eh. Kaso wala eh. Ayaw nila nun eh. Gusto nila mga political lang yung ano eh. Opo, yun nga ang gusto natin makita. Anong sinasabi niyo binabalita? Hindi nga natin alam na bagsak ang ekonomiya eh. Kung hindi pa ni-report nung dilaw na si JC Punong Bayan. Wala lang nanonood sa mga dilawan at sa Rappler. Sa Rappler po yun eh. Talagang ibang klase po yung press natin. Ibang uri po. Wala tayong magagawa. Anyways, si Bato po nagsalita na, no? Kasi siyempre, kalat na po na narito yung ICC. Pero sabi nga ni Bato, ito, Senator Bato de la Rosa on Thursday said he would seek the deportation of ICC investigators allegedly in the Philippines if the government did not authorize their entry. So, ayon kay Bato, kung hindi nyo inauthorize, hindi ko ito haharapin dahil kumbaga hindi recognize ng ating gobyerno. So, what's the use of facing them? I-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito for being undesirable alien dahil nakikialam dito sa atin. Correct, di ba? Kung hindi nyo inalaw, sabi po ni Minardo Guevara, still hindi po dapat, hindi po makikipagtulungan yung gobyerno sa ICC. Kung ito po ay totoo, mula po sa sinabi ng respetadong international lawyer na si Harry Roque, Attorney Harry Roque. Kung totoo po yan na nakapasok po dito yung mga ICC at kasalukuyan nag-iimbestiga, dapat po may managot. Di po ba? Kasi una, illegal po yung pag-gather nila kasi hindi naman sila nagpaalam. Parang mga magnanakaw yan nakakuha ng gamit, di ba? Tapos bebentahan ka, bawal po yun. So dapat po ipa-deport. Nariyan naman, no? Senator Bato, nariyan naman po si Attorney Harry Roque. Baka gusto nyo makipag-ugnayan.
may mga ano naman po kayo pareho, no? Ah, sana po makipag-ugnayan kayo, Senator Bato, kay Harry Roque, para pag napatunayan nyo narito sila, pakisipa lang po kasi mahirap po yan. Nakakasanayan po natin, hindi po porket wini-welcome ng mga dilawan, kakamping at ng mga makabayan black ay legal na po, no? Wala na po silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Kung lahat po ng walang jurisdiction, papayagan yung pumasok dito, gusto nilang gawin yung gusto nilang gawin, papasukin na rin natin lahat ng mga grupo na kahit walang kinalaman sa Pilipinas. Di ba? Bakit hindi na natin papasukin din? Wino-welcome nyo. Pero sabi naman po ni Senator Bato, hanggang ngayon, naniniwala po siya, no? Sa sinabi. Ito po ang sinabi ni nandito lang ako kung andito sila pag mag-formal communication sila sa akin. Andito lang ako pag pinapasok sila ng gobyerno. Tanungin ko muna ng gobyerno natin kung ito bang pagpasok ng ICC sanction ninyo or you allowed it. You authorize it. Pag inauthorize ninyo, harapin ko. O, yung mga nagsasabing takot si Bato. Ayan na, pag inauthorize daw ng gobyerno, harapin niya yung ICC. De La Rosa also said he's counting, pero siya po ay nagtitiwala dito po sa sinabi sa kanya ni Pangulo Duterte, ni Pangulong Marcos pala. Sabi kasi ni Pangulong Marcos, basta solid as a rock na sinabi niya sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Iyan ang pinanghawakan ko. Senator Bato, alam niyo talaga mga honorable na tao, no? Wala pong panghawakan yan. Di po, alam niyo po yung mga honorable na tao, hindi po yan katulad ng dilawan na panay, asar resibo, asar resibo. Word of honor, kaya nga honorable na tao eh. Word of honor ang pinanghawakan ni Senator Bato na sinabi sa kanya, sinabi sa kanya ni Pangulong Marcos na hindi pa makakapasok ang ICC. Sinabi sa kanya. Kaya lang, Senator Bato, ipapaalala lang namin sa iyo, sinabi rin ng Pangulo na yan na no to Chacha. Hindi natin pag-usapan yung Chacha. Noon lang Pebrero. Pagdating po ng Disyembre, iba na po ang tono sa Chacha. Sinabi rin naman po na itutuloy lang po yung programa ng NTF-ELCAC. Pagdating po ng nagkaroon, ewan ko kung sino na una sa kanila ni Martin na makikipag-enter sa PISTOC. Kala natin, tutuloy na yung magandang nasimula ng NTF-ELCAC na non-national PISTOC. Ngayon, biglang nabaguan lahat. Delikado yung pagtitiwala mo, Senator Bato. Kung sa salita ka lang magtitiwala, parang kung wala kang dokumentong hawak, yari tayo. Okay, punta na po tayo sa panibagong paninira na naman. This time po yung sa budget, no? Hindi ko po maintindihan kung di po ba? Pag malaki nyo lang, ang dami nyo naman pinagmamalaki. Maraming turistang pumasok. O di okay. Hindi naman namin mako-question yun eh. Di ba? Maraming turistang pumasok, 5 milyon. Ito ay over sa target. O di, dapat ganun. Pero mas marami nga lang yung turista nung panahon ni Duterte. Talo pa rin. 8 million nung panahon ni Duterte. Okay. Ito po, yung sa budget, sa utang, no? Bigla pong no? Nakakarindi rin itong mga dati nating kakampi. No, ito po si mamaya na yan. Asa na ba yun? Maganda yung atake niya rito sa utang eh. Utang. Ito po.
Rodrigo Duterte is the best lone president in history. Best lone president daw po si Rodrigo Duterte. Yan daw po yung Duterte legacy, panay utang. 275 billion emergency fund for 2020. 300, bibilisan ko lang po pagbabasa, 300 billion funds for BSP 2020, 1.5 billion from dollars from Asian Development Bank 2020, $500 million April 10, 2020, $100 million World Bank April 23, 2020, $750 million 2020, 23.5 loan from Japan 2020, $1 billion, 1.9 billion, $500 million, $600 million, $88 million, $880 million sa iba't iba pong bangko. Naganap po yan 2020. Yan. 540 billion million loan from ADB, $300 million, $400 million, 24 billion pesos, 300 million, 12.3 billion, 56.6 million from South Korea, Japan yung iba, World Bank, 2021 tsaka 2022. Kung pupunahin nyo, daming inutang ni Pangulong Duterte. Correct? No? Hindi po namin dinidinay yan. Malamang nakuha nyo yan. Yan na po ikakalat nila. Pero ano pong paliwanag natin dyan? Okay. Una, tignan nyo po yung petsa. 2020, 2021, 2022. Ano po naganap nung 2020? Panahon po ng pandemya yan eh. Wala po tayong budget. Wala pong budget sa pandemya. Diba? Hindi naman natin expected yan eh. Hindi po na budgetan yan. Ngayon, bilang magaling na Pangulo, anong gagawin mo? Para tayong nagkasakit yung anak natin. Hahayaan lang natin, hindi tayo mangungutang. Ay anak, kahit nilalagnat ka, pasensya ka na, bawal sa reliyon kung mangutang eh. Hindi ako mangungutang anak kahit na tumitirik na mata mo diyan. Wala pong ama. No? Walang matinong ama. Nahahayaan niya yung anak niya na nangingisay, nanginginig na diyan na hindi niya man lang papatikimin yung ng ospital. Kaya yung kalokohan yung mga pinagagawa ninyo eh. Sisiraan ninyo si Pangulong Duterte dahil nangutang ng pandemya. Yung mga inutang na yan, kaya tayo nakasurvive as Pilipinas. Kaya nakabangon yung ekonomiya natin right after. Alam niyo po ba? Kung hindi po nangutang si Pangulong Duterte at bumagsak po ang Pilipinas, bumagsak po ang ating ekonomiya. Hindi po Pangulo si BBM ngayon, mga ungas. Ang presidente natin ngayon, si Leni Robredo. Kasi, di ba, before election, na ibangon pa ni Pangulong Duterte yung ekonomiya natin. Lahat ng nakinabang, ang hirap magalit, no? Kayo ang nakinabang, yung Marcos. Kayo, ano sinabi ni Senator Amy? Na ngayon ay nare-realize natin, no? Kaya nakabalik yung mga Marcos, inubos na ni Pangulong Duterte lahat ng kalaban nyo. Ay ang mga dilawan kakamping ngayon, wala na. Wala nang power, wala. Kalain mo yun? Yung paghangad ni Pangulong Duterte na tayo maiahon mula sa pandemya at nagtagumpay siya. No? Nagtagumpay po siya. After ng pandemya, tayo ang pinakamabilis na nakarecover na bansa sa Asia. Pangalawa tayo sa pinakamataas yung GDP. After ng pandemya.
Akala nyo ba basta yun, minagic lang yun? O magsikap tayo lahat? Hindi po yun. Dahil yun sa patuloy na paghahanap ng pondo ni Pangulo. Yung ginagawa ni BBM, kaya ko nga pinaglalaban yung pagbiyahe-biyahe niya. Yung ginagawa ni BBM na naghahagilap ng pondo, pumupunta sa iba't ibang bansa. Nagawa po yan ng PRRD na narito lang sa Pilipinas. Dahil sa husay niya sa diplomasya. Friends to all, enemies to none. Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan yung kung gaano kabagsak ang ekonomiya ng buong mundo. So high po ngayon sa buong Asia, talaga. Bakit hindi pinagmamalaki yan? Yan ang problema niyo eh. Serapin. Ako nakatutok ako sa lahat ng pagmamalaki. Hindi po yan ay pinagmamalaki. So high po ngayon sa buong Asia, Pilipinas. Mahirap na eh. Sige. Marami naman sa inyo pangarap lang eh. Bigyan mo ko ng saan mo kinuha yan. Yung GDP daw natin ngayon so high. Diyos ko. High ka ba? Wag niyo pong kontrahin. Oh, ano po ang ibig sabihin natin? Ito kasi ang punto nila, no? Duterte loans that will take 3 generations to pay. Duterte loans. Florendo Fenwick, thank you very much sa 500. So yung mga inutang daw ni Pangulong Duterte, it will take 3 generations to pay. Galing, no? Okay. Ang tanong, binulsa ba ni Duterte yung mga inutang niya? Yun na nga sinabi natin, nakasurvive tayo at tumaas po ng husto yung ating ekonomiya. Magbigay kayo ng facts. Ayan, no, si JC Punong Bayan, no? Pakinggan nyo, bagsak ang ekonomiyan pag upo ni Pangulong Marcos. Sasabihin nyo, pinakamataas sa Asia. High sa Asia. Saan nyo kinuha yan? Puta. Patawa talaga eh. Okay, anyways, ganyan talaga buhay. Iba yung nabubuhay sa pangarap, iba yung nabubuhay sa katotohanan. Tayo po, 6 years si Pangulong Duterte, dinala tayo sa pinakamataas na pwedeng marating ng Pilipinas. Kung bagsak po ang ekonomiya, di sana si Leni ang presidente natin ngayon. Si Leni at si Kiko, di ba? Ang mga dilawan nabubuhay lang yan sa pag merong anong tawag diyan, crisis. Kaya gustong-gusto nilang may crisis eh. Dahil nakakaungo sila, nakakalusot. Okay, hindi po tayo nagkaroon ng crisis after po ng pandemya. Never po tayong nauwi sa crisis. After po ng pandemya, si PRRD pa po, naibangon niya pa po yung ekonomiya natin. Huwag po kayo mapagpapaniwala dyan sa mga serapin na yan. No? Ikaw, serapin, dito, kung sa iba na nagagawa nyo lokohin, no? Ang mga kung sino man, dito hindi nyo pwedeng lokohin. Mga facts-based dito. Okay. Iimbestigahan po sa Senado yung nangyari sa Panay na brownout, malawakang brownout. Grabe po, no? Sabi po ni ng Mayor Treñas ng Iloilo City. Bigyan niyo muna kami ng kuryente kung ano kung ano-ano inuutos niyo sa amin, bigyan niyo kami ng kuryente kasi nalulugi sila. No, nalulugi per day pala doon. Milyon-milyon na nalulugi dahil diyan sa kawalan ng kuryente.
Senado, as usual, iimbestigahan. Si Grace po, as usual, dapat may managot. Sino ba napapanagot ninyo? Grace po, ikaw din yung nagsabi na, no, dapat may managot sa NAIA. Sino po napanagot nyo sa NAIA? Meron po ba, meron po ba sa sunod-sunod na kapalpakan na NAIA, meron po ba nanagot? Ngayon, eto na naman, sabihin nyo na naman, dapat may managot. Ang tanong ko, kayo mga BBM supporters na mahilig maghanap kay Sara Duterte, bakit hindi kumikibo si Pangulong Marcos dyan sa issue na yan? Kasi lahat ng tao naghahanap ng solusyon eh. Yung pinaka-importanting tao sa Pilipinas, bakit hindi po kumikibo? Dehin Bokiki. Ano yan, masanay na lang tayo na wala na lang kibuan kada merong mga mabibigat na problema. Okay na, sanayan lang yan. Sinasanay nyo na lang ba kami na hindi namin maririnig na naghahanap kayo ng solusyon? Ano aksyon ng gobyerno? Bakit ni statement hindi makapaglabas? Okay. West Philippine Sea. Malaki problema natin. Araw-araw topic yan ng mga lintik na mga araw-araw nilang topic, araw-araw kinukundina yung China, araw-araw, kala mo. Ang tanong, yung gobyerno po natin, particular po yung ating Pangulo, ang sole architect, no? Sole architect. Siya po ang kaisa-isang arkitekto ng ating foreign relations. Ang tagal na po natin pinaproblema yung West Philippine Sea. Halos pag-upo pa lang ni Pangulong Marcos, pinoblema na natin yan. Ang tanong, ano po yung mga solusyon na ino-offer? Nasa na po tayo sa pagtugon? Ano po ang solusyon? Kung ano nang panawagan nyo sa China, magalit kayo sa China, magalit tayo. Yung ba solusyon, magalit sa China? Tanungin mo naman sila, makikipaggera ba tayo sa China? Hindi rin naman. Hindi naman ganun. O ano nga? Ang problema nyo, banat kayo dito, banat doon, banat sa China, ikondena natin ng China. Ano solusyon? Kasi maliwanag yung solusyon ni Pangulong Duterte. Ang liwanag po na solusyon ni Pangulong Duterte, makipagkaibigan. Nawalan tayo ng problema with China. Ngayon, salta kayo na salta. Demonyo yung China. Mga follower ni Duterte, pro-China yan, pro-China. Ano solusyon? Tokis-tokis. Kayo nasa gobyerno, ano solusyon? May narinig ba kayo na ito gagawin natin para malunasan natin? Nakikipagmatigasan tayo. Yun nga, EDCA na yan sa tingin ko, yan yung dahilan kung bakit naging mahigpit na naman yung China sa atin. Ano solusyon? Pero yung mga follower ni Pangulong Marcos, may solusyon sila. Alam nyo kung ano? Ito yung hinahanap nila eh. Bakit hindi nagsasalita si Vice President Sara Duterte sa West Philippine Sea? Hindi nagsasalita. Naku, hindi nagsasalita. Pero nung ng China, nagsalita na in check, talagang pro-China. Ibig nyo sabihin, pag nagsalita si Sara Duterte, lutas na. Huwag na po tayo magbulahan. Kung nabubola pa po ninyo yung mga nananatiling follower ninyo, no? Kayo pong mga vlogger na ang tanging solusyon nyo, magalit ang mga Pilipino sa China. Ano ang solusyon? Sige. Kasi nakipagkaibigan si Pangulong Duterte. Yun ang solusyon niya. Inaamin niya, hindi natin kaya yan, China. Nakipagkaibigan. Wala ni isang bato, ni isang dakot na buhangin, wala nakuhang China sa atin. Kung meron, di yung ayungin, pinamigay na ni Pangulong Duterte. Di ba?
Ano si Pangulong Duterte na ipaglaban niya yung teritoryo natin kahit na nakikipagkaibigan siya. Kaya nga diplomatic relationship eh. Naging probinsya tayo, Munmun. Naging probinsya tayo. Hindi, tanungin kita. Walang lokohan dito. Kailan ka naging probinsya? Naging probinsya tayo? Yan yung mga sinasabi nila eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang solusyon ni Pangulong Marcos? Magsalita lang si Sara Duterte? Pag nagsalita, okay na? Ano solusyon? Paulit-ulit ako rito kasi paulit-ulit kayo eh. Yan lang ang topic nila lahat. Mau Diggs, Sara Mau, Mau Mau Mau. O ano solusyon? Wala naman pala kayong solusyon. Babanatan nyo yung mga taong naglingkod sa Pilipinas, no? Babanatan nyo yung presidente na nakagawa ng sarili niyang solusyon. Hindi tayo na problema, wala tayong threat ng war with China. Hindi nyo naiisip, di ba? May ugnayan ba yan? Yung kaguluhan natin sa China ngayon, kung bakit hindi pumapasok kahit na anong ikot ni Pangulong Marcos, wala tayong maimbita na foreign investors? Mag-isip-isip kayo. Di ba? Mag-isip-isip kayo. Maubads na ako ngayon. Kita mo, Serapin, paano mo ngayon sasabihin to? Kinukundin ako ang China sa pambobomba nila sa ating mga barko. Atin ang Ayungin Shoal. Teritoryo natin yan. Ano ngayon? Maudigs pa rin ako? Hindi nyo marireconcile yan sa utak nyo. Paano nasasabi ni Badong yun? Kayo ang paano nyo nasasabi? Kayo ang paano nyo nasasabi na lahat ng supporter ni Pangulong Duterte mau ay pro-China? Hindi nyo alam, si Pangulong Duterte lang ang nakagamit sa mga superpowers para sa ating, para sa tayo naman ang makinabang sa kanila. Nagamit natin ang China, nagamit natin ang US, nagamit natin para pumabor sa atin. Hindi nyo alam yun. Wag nyong anuhin yung mga magaganda na gawa. Ngayon, ang tigas ng ano nyo, sige, anong solusyon? Paulit-ulit kayo eh. Hindi nagsasalita si Sara Duterte, walang sinasabi. O ano solusyon? Panay kayo angal, sige, anong solusyon? Hindi nagsasalita si Sara Duterte, ngayon ba nagsalita ba sa brownout si Sara Duterte? Nagsalita ba sa brownout sa si Sara Duterte? Nagsalita ba si Sara Duterte sa presyo ng sibuyas? Nagsalita ba siya sa presyo ng bigas? Consistent si Sara Duterte. Saan siya consistent? Hindi siya sausawera. Ngayon, gusto ninyo maging sausawera. Kayo nag-i-insist eh, na magsalita si Sara Duterte. Samantalang siya, consistent. Consistent si Sara Duterte. Kung hindi ko naman, wala naman akong pake, dapat hindi ako nakikialam kasi makakagulo pa. Yun po yun eh. May totoo kang mga trabaho. Yung mga sausaw lang po ng sausaw, katulad ni Lenny, lahat ng kaganapan meron siyang sinasabi. Alam niyo kung bakit? Wala naman kasi siyang totoong trabaho. Nasanay kayo kay Lenny na bawat issue may sinasabi. Yan. Maglabas kayo ng sinabi niya tungkol sa sibuyas, sa presyo ng bigas, dito sa transport strike. Alam ko binanatan niya si kasi nangunguna sa transport strike. Si Franz Castro. Pero si Franz Castro binanatan niya.
Sabihin niyo po, kung hindi consistent si Sara Duterte, ngayon nag-brownout sa Panay, naghanap ba kayo ng statement sa Pangulo ng Pilipinas? Bakit hindi kumikibo ang Pangulo ng Pilipinas? Eh sanay na po kami. Kami sanay na eh. Sanay na kami na hindi na namin aasahan. Kanya-kanya na lang. Lutasin nyo, may problema kayo nakita, lutasin natin. Kanya-kanyang buhay. Ganun po dati. Ganun po before Duterte, balik na naman po tayo.